Mahiwaga nga matipapakalo! Halloween Special! Are you scared? Maupot, matakot. Mga bagay na kinakatakutan na. Tumawa. Tumawa. Pinaka nakakatakot sa lahat ay ang malamangan. Aray ko. Lalo sa FB. Bawal na bawal kang umangat. Aray ko. Bawal kang umasenso. Yan ang pinaka nakakatakot, malamangan. Aray ko. Pag nag-post ka ng kotse, hulugan naman yan. Pag nag-post ka ng second hand, binili mo ng cash. Binaha naman yan. Aray ko. Galit. Nabili lang ng cash kasi binaha. Aray ko. Talagang uubusin ang dugo mo. Sa ibang bansa, merong kinakatakutan na nilalang na walang ibang gawin kundi maghanap ng dugo. Kilala niyo ba siya? Nagigising lang siya paggabi at tanging dugo lang ang hanap niya para mabuhay forever. Hindi tumatanda. Takot sa araw. Pag nakainom ng dugo, bumabata. Daang-daang taon na. Pinaniniwalaang nabubuhay sa kadiliman. Hanggang sa isang araw, lumabas siya para mag-inom. At may lumapit sa kanya. Pre, meron ka bang pira? Simula noon, tinawag na siyang Vampira. Aray ko. So, eto na ang kwento. I-drawing mo! Wala pa. Dracula daw yan. Oh, vampira. Dracula. So, sa atin, sa kwento natin, meron din pala tayong version. Hindi vampira ang tawag. Pero mahilig din sa dugo. Sa Bicol ba yan, Papa Carlo? So, eto na. Kukwento na natin. Umabi ka na, ha? Kanina ka pa eh. Aray ko. Sorry, boss. Okay. Ako na. So, ito ay sa liblib ng baryo, Papa Jeboy, nangyari. Noong unang panahon to. Merong isang matandang babae nagngangalang Aling Basyang. Asawa ni, no? Ha? Asawa ni? Basyong? Popoy. Popoy at Basya. So, tahimik lang siyang nakatira sa maliit na kubo sa Gedli, sa Kakahuyan. Ngunit tuwing gabi naririnig ng mga tao ang kakaibang kaluskos. Tila yabag ng hayop na paatras maglakad. Ba? Anong hayop yan? Paatras maglakad. Yun na. Isang gabi, may batang biglang nawala. Sinunda ng mga tao ang mga bakas ng paa. Paurong ang direksyon. Dinala ng mga bakas sa kubo ni Aling Basyang. Nako po! Nang silipin nila, tumambad ang isang nilalang nakahawig ng aso. May katawan ng kambing at tenga ng paniki.
ng aso, may katawan ng kambing at tenga ng paniki. Nakabukol yun tiyan. Nakausli ang mga ngipin nito. Nako. At amoy asupre ang paligid. Amoy asupre. Sigaw ng mga matatanda. Sigbin! Sigbin! Sinasabing inaalagaan ni Aling Basyang ang nilalang upang utusan ito. Yan ang tawag, sigbin. Mang-ani ng dugo ng tao kapalit ng mahika at yaman. Yun yung nila, haka-haka nila. Yun yung pinaniniwalaan nila. So yun nga, Papa Jepoy, sinasabing inaalagaan daw ito ni Aling Basyang upang makakuha ng dugo, mahika at yaman. Kumbaga, yun daw yung power. So nang malaman ito ng mga taga-baryo, walang sinunog na nila ang kubo ni Aling Basyang. Ngunit bago patuluyang lamunin ang apoy, biglang nawala si Aling Basyang at ang kanyang alaga, Papa Jeff. Nawala? So hanggang ngayon, may mga nagsasabing tuwing Semana Santa, lumalabas muli ang sigbin, naglalakad ng paurong at umihigop ng dugo ng mga bata o hayop na natutulog sa dilim. Ang sigbin, Papa Jepoy, ay bahagi ito ng Bisayang folklore, partikular sa Cebu at Bohol. At sinasabing ito ay katulad ng chupacabra. Ganda ng pangalan. Chupacabra ng Latin America. Parehong umano'y sumisip-sip ng dugo. Hindi ko lang, medyo masama lang sa pandinig natin. Pero yan. Sinasabing katulad ng chupacabra. Sabi ni Kenneth, ayan na, kapit nagigiwang na. Wala. At ayon sa alamat, may iilang pamilya raw sa Cebu na may sigbinan or sigbinan, kakayahang alagaan o kontrolin ang nilalang. Talaga? Minsan iniuugnay ito sa Easter week or Semana Santa dahil doon daw ito madalas lumalabas. Ano ba yung sabihin ng sigbin? Sigbin? Merong kasi yan may mga kulay din yan. Sigbin puti at saka sigmin itom. Ano yun? Parang naging pato Pag itim, itik yun. Tapos? Ayun, Papa Jepoy, yun nga, nagiging... Patras? Patras mahilig daw manipsip ng dugo. Patras yung lakad niya? Yes. At nagiging invisible daw kapag gusto nilang umatake. Malaki ang tenga na kaya nitong ipaypay para lumipad at magtago. Nakakalipad yan? Gamit yung tenga. I-drawing mo nga. I-drawing mo nga. Do-drawing ni Papa Carlo. Madami nang napatay itong sigbin. Madami na rin, Papa Jepoy. Papa Jepoy, ayon sa ilang etymolohista, maaring galing ito sa salitang ugat na sig o tig, tunog ng paglalakad o hayop. At ang B naman maaring tawag o pantukoy sa nilalang. Pero walang tiyak na patunay. Kung bakit sigbin? Sigbin. Matagal lang ginagamit ang sigbin bilang tawag sa isang engkanto o halimaw na kahawig ng hayop. Kaya masasabi na ang sigbin ay isang orihinal na salitang bayan o folk word. Hindi hango sa ibang wika kundi mula sa paniniwala ng mga Bisaya mismo. Milipad ba yung sigbin? Oo. Ngayon po ay makikita natin ng illustration ng sigbin na pinaniniwala ang ngunang dugo na lumilipad. Tingin nga. Ito yung
Papa Jepoy, walang binipili to. Kahit bata, talagang sisip-sipin yung dugo nito. Bata man matanda. Ang daming dito namatay. There are two types of sigbin, the cannibal and the corpse eater. The first kind, the cannibal, kills its victim by merely licking the body with its tongue. The corpse eater resembles... Oy, nawala. Tabunan direct. Ganda na ng pagbabasa ni Papa Joy. Nag-i-English. The corpse eater resembles a kangaroo. It has glowing eyes and it emits a foul odor. Like a vulture, it lingers near dying humans and sometimes it even hastens death by biting the shadow of its dying victim. Aray ko! Ganda na ng boses. Now, let's take a look. The first ever sigbin. Alright. Stripes pa! Stripes pa. Ganda, di ba? Ninipsip ng dugo yan. Ang chili ni Mikasa. It's all cheer at me plug. Nothing beats a Jet 2 holiday. My brain is I'm doing funny. Nothing beats a mosquito. Rita. Ooh, what's going on? Ito atas. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.